Hello everyone, it's me, I'm Donna. So, welcome to my vlog. Anyway, nagre-record ako ngayon for you. Hi, I'm Donna, and welcome to my virtual diary. So, of course, November, binisita namin yung mga yumaon namin, mga mahal sa buhay. So, we visited first our mama, and of course, si tatay, lolo namin, tatay ng mama ko, and other relatives. Bebe, ganda ng view mo dyan ah. Bebe. Pangit mo eh. Ligo ikaw, ligo. Dahil nga magsa-start na review ko sa Manila, November is my last class with UM2. Magalang na pananalita. O, paano yung magalang na pananalita? Magalang daw. Ano yan? Magalang. Mano po. Oh, mano po. Ulit. Ulit. Magalang na pananalita. Tapos, I also went out so much this month kasi last na rin ang paglakwat siya and kain sa labas. Then, I also visited my dentist kasi it's been months na hindi ako nagpakita sa kanya. And ngayon, magstay ako sa Manila for a while. I want to highlight my friends sa November vlog ko. Especially Ate Tay for always being there for me. Siya talaga yung ate ko by heart na every time na need ko ng ate, lagi siyang one call away. Super alaga niya lagi sa akin na minsan nga nagiging nanay ko na din siya eh. She's one of the people that I really treasure. Then, kung mapapansin nyo na yung mga videos ko na this month, halos goods na ang quality kasi nag-purchase ako ng new phone kasama ko father ko. But it's a credit ha, hindi kaya ng cash. Need ko lang talaga ng new phone kasi yung phone na ginagamit ko, ayos pa naman kaso basag na yung screen and syempre gamitin ko. Kumbaga necessity naman siya sa setup ko ngayon, kaya need ko talaga ng bagong phone. And I'm really happy with the phone I have right now. Realme ang brand ng phone. Ngayon, pupunta kami sa grocery. Hindi ka nag-hello. Game na. Hello! Warantang oh. Hello! Ngayon, pupunta tayo sa grocery. Kasama ko yung kapatid ko para bumili ng iba ko pang kailangan. So, yun. Tara! Nagtsaya pa na mag-vlog ng pinakausap ko camera and sobrang ako na-awkward ang sa sarili ko at ang cringe na dating sa akin. I'm trying to document my preparation for my review, kagaya nga na pamimili na ilang gamit and groceries na dadalhin ko pa Manila and everything. But ayun, kinakabahan ako and sobrang nahihiya. Skaldereta. Meron din tayong apritada. Ano ba? Yun lang. Apritada, kaldereta. Wala na. Tatlo lang. Ayos na yun. Ano? Okay na. Okay. Ano pa? Hindi ka naman nagluluto eh. So I'm with my sister, siya yung kasama kong mamili and siya yung nag-video sa akin throughout the day. Ano ba yan? Video? So parang naging bond na rin namin yung groceries and pagbubudol niya sa akin sa McDo and Dunkin' Donuts. But that's alright kasi ang sarap din kasi sa feeling na you can spoil your family. Even though maliit na bagay pa lang, ang saya lang little by little nagkakaroon ka ng capacity to provide. And like I mentioned earlier, I'm trying to vlog my preparation before Manila in a way na not the usual thing that I do. Tapos alam niyo yung feeling na kinakabahan ka at nape-pressure even though camera lang naman yung kaharap mo. But I'm enjoying it, expressing my thoughts and sharing the things I want to share. So, bakit ako mahawak? Kasi ikaw na nandyan. Hello. Hi! Lino ng kami. Hi! Okay kayo. Ay, pang-vlog daw, pang-vlog. Ang char. Here, I'm with my friends before we go back again to our own different paths. It's been a long time na hindi ko sila nakakasama kumain sa labas. Kulang yung time namin to catch up, but seeing them is enough.
This one is one of the things that I'm going to miss too when I go to Manila. Singing out loud with my sister dahil solo kami sa bahay. Hi. Pwede na ba tayo kumain? And of course, another can with my friends the day before ng pag-alis ko. Actually, our friendship is something na hindi ko talaga in-expect. And I'm really happy to be with them kasi they always makes me feel that I'm worth it and deserving. Sila yung naging sandalan at takbuhan ko ng mga time na I can't see myself again. And I'm really, really grateful na nakilala ko talaga sila. One of the best. Parang nakapanig. Nag-notice sa akin ka. Ate, I'll say hi. Wala ko. Oo, di pangit. And syempre, ang aking children na pinaka-miss ko sa lahat. November 26, we are now going to Manila. Video to. Ay, video. Bastos. Ay, bastos talaga. Parang mukha mo din. Ang laki ng mukha ko dyan. Hindi mo naman ilagay. Ang laki ng mukha ko dyan. Doon mo ilagay. Perfect. Hindi. Uy. Mukha mo naman doon. Ay, video to. Wait. So yan, these are the people that I'm going to be with sa journey ko na tinatahak ngayon. I'm so happy kasi ang light sa pakiramdam being with them. I know na marami pa kaming bubunuin to reach our goals, but I'm claiming na maging CPA kami. CPA kami. After namin ibaba yung gamit namin, since it's only 2, nagsimba rin kami sa Quiapo. Madilim lang talaga yung panigupit. Ay, video pa lang. We also went to Tutubang that day to buy unan and kumot. Then, dito na rin kami nagkain ng aming lunch. Paano ba tayo mag-i-impis nito? So ngayon po, nandito na kami sa dorm. Tapos after nun, nag-uwi na kami sa dorm, pero si Ram is may nimit pa. Hindi na kami nagsama kasi very pagod din siguro sa biyahe. Kaya ayun, nag-impisa lang kami ng gamit namin. 4 kami nagsabay-sabay pa Manila, but 10 kami talaga sa dorm. Nauna na yung 6 sa amin dito, kasi sila pare-pare ng review center, and nauna na sila talaga nag-start. Then kami namang 4 ang pare-pareho. Kaya kami ang sabay. Excited ka na mag-review? Ano? Yung seryoso namang sagot, di ba ka excited mo pumunta kayo? Sige. Sige. Oh, just do it! May ano to ba sa Ikaw, yung totoo, excited ka? Dito. Yes, New World. So ito yung first dinner namin. Pumunta kami sa Parisan. Then ito, kompleto na kami sa dorm and first namin kain magkakasama. Ang ulam namin is ginisang kalabasa na may sitaw and okra. Wait, ay, tapos ka na. Maligo na ka. Hindi mo ba ako? Hindi po. Bobo mo naman. Since wala pa naman kaming pasok, kaya ayun naglaba kami and sariling review muna ulit. And of course, nagtuturo pa rin ako dahil may juice tayo monthly. Pero hindi na katulad nitong nakaraan na maraming student kasi nga gusto ko mag-focus sa review. Here in this video, it's our first time getting on a train, so pupunta kami nito sa Divisoria to buy some things and grocery stuff. Actually, medyo nalihis yung mga nasa list talaga na bibilhin. Medyo napabili din kami ng mga hindi naman kailangan. Well, boxer ko talaga is bag. I love bags. Kaya medyo mahinang control ko kapag nakakita ko ng bag, lalo na't sale. But I'm happy rin naman kasi I realized na ngayon ko lang pala nabilhan sa sarili ko ng bag na may brand. And of course, dito rin kami nag-lunch. Pagod na kami. Very pagod na. Pwede ba tayo mag-pool? Then the other day, we went to grocery again. Bumili naman kami ng sabon and powder na pandaba. Hindi kasi kami talaga nagbili nung una ng sabon kasi akala namin is bawal. Pero pwede na pala.
Tsaka nagbili rin kami ng ulam and ilang tinapay and snacks na hindi kasama sa listahan. Tapos nga pala, nag-order din kami sa Shopee ng ilang appliances na pinag-ambagan namin para may lutuan kami sa dorm. I want to share this one na ang astig din talaga na you learn things with your companions. Natutuwa ako na natututo ako sa kanila and we get to share things na makakatulong talaga na mag-grow kami, mag-mature and maging better mindset ng isa't isa. Isasama ko itong pinag-usapan namin sa other vlog ko about sa journey ko nga as a reviewing kasi it's really worth sharing. Then yun, sa last day ng November, binisita ako ng aking papa sakto wala na akong pera. Hello everyone! I am Donna. So right now, nagre-record ako ng video to show you my face condition. And as you can see, I have many pimples and acne right now na nagpababa po sa confidence ko. And kaya kung makikita nyo dun sa previous vlog ko, sa compilations of videos ko, hindi ko po masyado pinapakita yung mukha ko. And kung man pakita ko yung mukha ko, I have face mask or kaya malayo yung mukha ko para hindi masyadong pansin. Kasi nga, yun, because of this acne, medyo nahihiya ako. Even though hindi na nga rin ako nagpo-post sa TikTok or madalang na rin ako sa Instagram. And may face mask pa kasi nga ito yung problem ko ngayon. And nakakababa siya ng confidence. I feel so pangit. Well, hindi ko naman sinasabi na pag may pimples ka or acne ka, pangit ka na. It's just me. Hindi talaga. Though, yung mga friend ko, nung nakita ako na may ganito, sinabi, no, you're still look pretty, maganda ka pa rin, ganyan. Pero hindi, alam mo yun sa sarili mo na hindi talaga. Kaya, pag nagkita kami, tapos magtitik ng pictures, hindi ako nakasama or kaya sabi ko, ayoko, I don't want to take pictures kasi nga I have many acne. So yun, ako mahilig din naman ako magmaganda. If you can see here in my vlogs too, sinasabi ko yun. Pero dahil nga dahil sa face condition ko, so hindi ko yun masyadong nagagawa. And yun, okay. So again, hindi ko sinasabi na pag may acne ka or pimples, pangit ka. It just may standard sa sarili ko. And yung iba kasi, even though na meron silang pimples and acne, they still look pretty. Na minsan nagko-compliment pa sa kanila yung acne nila and pimples nila. Sa akin kasi hindi. Parang pag tiningnan mo talaga ako, parang ang dumi ko, hindi ako nag-ayos sa sarili ko. But no, it just, I don't know, maybe because for the past months, I'm stressed. Tapos, actually, hindi naman talaga ako pimplesin or acnehin. Acnehin. Kasi, nung high school ako, hindi naman. Parang magkaka-pimples lang ako pag magkaka-menstruation, ganon. Pero ito, grabe talaga ngayon. So, ang lala ng breakout ko. Siguro, nung nag-start to actually, nung nakilala ko yung stress, yung puyat, tapos, syempre, yung other emotional things. So, kaya siguro naglala din. And also, dahil nga, syempre, di ba may mga pimples ka, hindi naman ganun. Kasi nung mga past months, hindi naman ganun kalala. So, naggamit din ako ng product, pero parang parang nag-worsen pa. Kaya, ayun. And now, ito, bagong ligo pala ako. Kaya, as you can see, medyo basa yung buhok ko. And, nag-record din ako right now to show you my skincare routine. So, I'm gonna do my skincare routine. So, it's not sponsored ha. Hindi po tayo sponsored. We're not an influencer na binibigyan ng mga products to endorse. Well, I want to influence. Kaya nga, nagsishare ako. But these products, I bought it. I purchased it. And it cost me a lot talaga. Pero, para sa akin, worth it siya. Kasi, actually, this, right now, as you can see my face, better na to compare for the past weeks na talagang namumula yung mukha ko tapos ang daming active. Then as you can see here, parang ito na lang ata yung active and here mga marks na lang siya.
as well as here and here din. Kaya gusto ko i-share sa inyo kasi baka kumbaga yung may nanonood din sa akin na nagsasuffer din sa acne. So, I want to share it. Baka makatulong din to sa iyo. So, here. Anyway, wait a moment. I'm just gonna tie my hair para makapag-skincare na tayo. So, here, ingay na tricycle. Anyway, so, meron ako dito mga products and it's a Korean products kasi, kumbaga napapanood ko din na sabi nila is maganda daw yung mga Korean products pag mag-invest ka sa skincare. Kasi syempre, as you can see naman yung mga Korean, di ba, ang ganda ng mga kutis nila. I'm not aiming sa Korean glass skin, yung katulad ng ganun. I just want to cure these pimples. Kaya, nag-purchase ako. And yun. So, ano ba una ko papakita? Ito na lang muna kasi ito yung una kong binili. So, this is ginseng cleansing oil from Beauty of Johnson. So, ito here. Ito yung ginagamit ko lang at night. Pero hindi everyday. Kasi hindi rin ako laging naalis. Pang double cleansing kasi. So, kunwari, syempre, you always wear sunscreen or pag may makeup ka, di ba? So, ang gagawin mo muna is ito, cleansing oil before you wash a facial foam. Okay? And then, here, ito, ginagamit ko. Pero, hindi lagi. So, pero, ito yung una kong pinurchase and I love this. Kasi nung una, may ginagamit akong, yung acne spot. And di nagda-dry naman siya. So, nagkakaroon siya ng mga dead skin, yung dry. So, ito yung nakapagpa-help para hindi maano yung skin ko. It smoothens din, tapos naalis na yung dead skin. Kaya, gusto ko to. I love it. Kaso nga lang, syempre, para bang, dahil medyo oily din kasi ako. So, oil kasi to. So, parang medyo, inano ko naman. Hindi naman kasi ako nalabas ngayon ng bahay. Lagi lang ako nasa bahay. So, kaya lang ako nag-ano kasi, sunscreen. So, kahit naman nasa bahay, maganda pa rin na nag-sunscreen ka. So, yun. Pero right now, hindi ko ito gagamitin. I just show you because this is the first one I bought na product. So, it's a Beauty of Johnson Ginseng Cleansing Oil. And then, so, ngayon tayo ay mag-skincare na nga. So, this one is a toner. Okay. So, this is Anwa. I just saw it on TikTok and nung una, maraming reviews na maganda so napabili ako. And then, nung nakabili na ako, may mga bad reviews. So, siguro gano'n naman, hiyangan naman talaga yung mga products. Kumbaga, if it works for you, then that's good for you. If it's not, so sorry. And ito, it works for me. Actually, ang una kong binili is maliit. So, meron pa. Ito yung ginagamit ko, inuubos ko. Then, I bought a big one. Kasi, di ba kasi ito, kaunti na siya. Nag-work siya sa akin. Di ba sabi ko nung una is super red ng face ko. And ito, it helps to soothe and calm my face. Kaya, I love this toner. It's Anwa Heart Leaf 77% soothing toner. So, I love this one. Kaya, I bought a big one. But right now, so, ang gagamitin natin, syempre, yung meron pa, yung maliit. So, here, wait, balik ko lang to dito. So, magtutoner tayo. So, nag-wash na ako ng face nung naligo ako. Actually, if I'm washing my face, I'm using tissue para mag-dry, dry yung mukha ko. Kasi sabi nila, maganda ng tissue pag dry ng mukha. Pero minsan, like kunwari, di ba, maliligo ako. Tapos nag-wash ako ng face suit, towel na rin nagagamit ko. Pero pag sa gabi, I'm really using this one. So, may pagkatamad din ako eh. So, yun. So, let's put a toner. So, ito, water-based to, kaya makikita mo, para siyang tubig talaga. So, I just use my hand. So, clean naman yung hand ko. And then, I just tap it on my face like this one. So, yun. Water-based siya, kaya para lang siyang tubig talaga. And, yeah. Medyo kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit. Ay, kasi syempre, I'm not used to
magsalita sa video. Though ginagawa ko yung magsalita sa sarili ko. Pero right noon, kinakabahan ako. But yeah, anyway, so maglagay lang tayo. So tinatap ko lang hanggang mag-dry siya, mag-absorb siya. So ganyan. Mhm. And I'm gonna show you, i-flash ko pala, i-edit ko yung screen. Noong una nag-hesitate ako na, ayoko isama kasi ang pangit ko talaga. Ayoko ipakita. Pero, papakita natin para makita niyo naman na talaga namang nag-improve. Actually, parang 2 weeks ko nang ginagamit to. Siyempre, ang lala nung aking acne, so hindi naman siya kinis agad. Pero nakita ko kasi yung improvement. Pati sinabi nung kapatid ko, tapos may mga nagsasabi na, oh, nag-glow ka, tapos medyo nag-fade. Katulad nga nito, very active talaga yung una. And then, ngayon, naglalesen na. So, after the toner, so meron tayong serum. So, Beauty of Jocelyn din to na I'm using. So, here. Di ba? Ang unti na niya. So, I bought another one here. So, kasi paubos na nga. Yan. After toner, so I use this one. Hindi po ako, yung skincare guru. Kumbaga ay, gusto ko lang po talagang maayos yung skincare ko. So, wait a moment. Oh, wait. Wait a moment. Nandiyan ka na. Then make sure din pala na if you are going to do your skincare, make sure na malinis ang kamay mo. Wait a moment. Parang awkward dito. Papost ko pa ba ito? Sasama ko pa ba ito sa vlog ko? Wait lang. Lalagay tayo ng konti pa. Dito. Sorry, hindi po talaga ako magaling sa ganito. Kaya huwag niyo po akong i-judge kung ganito ako maglagay. So anyway, yan. So I just massage my face para i-absorb niya yung nilalagay kong products. So yeah, ito serum. Yan. So I love this serum kasi ito yung nagpapaglow talaga sa akin. Ito kasing serum na to. Wait a moment, let me see. So Beauty of Jocelyn din siya. And it's a glow serum, propolis plus niacinamide. So that's why nag-help siya na mag-glow yung skin mo, mag-lighten yung mga spots mo. Kasi nga, syempre, pag nawala na naman yung yung mga hindi ko alam kung tama ba to. Pag nawala naman yung iyong diba? Yung mga pimples mo, so diba ang natitira pimple marks. So yun, kaya mahaba-haba pa ding proseso. So, kailangan mo na maging mas patient ka. Kumbaga, mas yung patient mo kasi hindi naman talaga agad-agad. Actually, na-frustrate na rin ako before kasi I've used many products na to help my acne problem. Tapos parang dapat pala nagpa-derma na lang ako. Like, ang laki na ng gastos ko and na-invest ko sa mga skincare product and wala namang nakatulong. Like, nag-worsen pa. Eh, sabi ko, diba, nag-derma na lang ako, nag-sinala ako ng specialist. Kasi kung gagastos din naman ako, kasi diba, bumili tayo ng product na yun para hindi na natin, kasi diba, costly din naman yung pagpapaderma. But, wala, ayun. Tapos, sabi ko, less na to. And it works naman. Kasi, wala na rin tayong papaderma. Pero, mahal din naman ka. Beauty of Jocelyn. Pero wala eh. Just to help myself sa gantong problem. Kasi sa akin naman, hindi ko naman, ewan ko, problema ko yan. Kasi nabababaan talaga ako ng confidence sa sarili ko kapag may ganito ako. Na, dun naman sa iba, diba, okay lang naman sa kanila. And okay lang din naman talaga. Sa akin, hindi eh. Sa standard ko para sa sarili ko, no. Ayoko nang ganito yung condition ng face ko. Kaya yun, frustrate ako. And buti na lang, I think I found my right products. Kasi nga, di ba sabi ko, I tried many things na. And nothing works for me. Nothing works work to me. Kaya, yun. Mali ang aking grammar. Nothing
Nothing work on me. Kaya yon ano, tas ngayon, ito, medyo nakakatulong na siya sa akin. So, yun. Anyway, after serum, I have here, this one. I love this one when I purchase it. So, meron tayong moisturizer. Ilion. I think that's Ilion. That's how you read it. But if not, I'm sorry. So, basta binabasa ko siya is Ilion. So, it's Ilion Ceramide Ato Soothing Gel. So, yun. Ito nakaka-help din talagang mapakalma yung iyong mukha. Tas alam niyo ba, tas di ba, syempre yung mga acne natin and pimples, di ba sometimes makati siya. Pag nilagyan ko nito, nawawala yung kati niya. So, kaya gusto ko tong product na to. Hindi ko nga to inaalis eh. Nakalagay, Beauty Award Winner 2020. So, yun. Yan, ito, Ilion. Maganda to. So, now I'm going to put na this, soothing gel. So, this is moisturizer and ang kanyang type ay soothing gel. Kasi meron ito yung cream. Pero, binili ko yung soothing gel. Ba't nga? Basta, kasi nag-search ako which better. Pareho naman. Kumbaga, based lang sa condition mo. So, magbasa na lang kayo kung anong right sa inyo. So, ganito ako maglagay. So, nilalagay ko dito. Tipid-tipid kasi gawa ng, syempre may kamahalan. Pero I think yung Elion, affordable na siya kasi konti lang naman yung nilalagay ko. So, pwedeng aabot siya ng mga 3 buwan. Pag titipirin mo. Kasi itong mga products na to, honestly, so pricey siya. It costs you talaga. Pero sa akin kasi it works, kaya yun. So anyway, I'm just gonna link na yung mga shop na binilhan ko. So ganito po ako maglagay. Pasensya na, it mali. Hindi po talaga ako, parang ang ko na ngayon ng oil. Wait lang. Nilalagyan ko din yung leg ko. Para naman. Tapos yun, massage lang ulit sa face. Para ma-absorb na yung mga nilagay mo. So, yun. Anyway, yun lang yung talagang binili ko. Isang toner, then serum, tapos, ang ginagamit ko palang facial wash right now ay, salicylic acid. Hindi ko siya pakita. Mamaya, I'm just gonna put it here. Nasa banyo kasi. Hindi ko na nakuha. Nalimutan ko. So, hindi ko na papakita. Salicylic acid. Alipat ko. Basta, yun. And then, I'm gonna link the shop na kung saan ko binili itong mga product na to. So, sa Shopee lang naman. Pero, link ko kung saan para meron kayong, kumbaga, confident na bumili ng product nun kasi nakita niyo naman sa akin. So, here. So, here. Wait lang. Yan. Diba? May mga ganong effect. Now, I have here. Yun lang yung binili ko. Toner na sa Anwa. And then, kasunod? Serum from Beauty of Johnson, and then moisturizer, tapos, yun, sunscreen. But right now, I'm gonna show you this one. Ito kasi kasama dun, siguro, parang freebies, kasi binili ko siya ng Bruto na, isang, na. So, siguro, yun, mabait yung shop, binigyan niya ako ng ganito. So, this one is Benton Deep Green Tea Lotion. So, nakalagay dito is, Benton Deep Green Tea Lotion is a light moisturizer enriched with green tea from Bosong, which is the most famous tea-producing area in Korea. So, this lotion replenishes moisture, soothes and freshens while leaving skin healthy and clear. And nagustuhan ko din tong product na to. So, kasi ginamit ko siya. So, sayang naman. So, ginamit ko siya. And, ayun, after ko nga maglagay ng Ilion na moisturizer, so, I put this. So, ganito siya. Nahihirapan ako. Hindi ko alam kung paano siya gamitin. Ang ginagawa, kasi ganito siya. Hindi siya yung napipisa na katulad ng Ilion. So, kung ginagawa ko, ganyan lang. Hintay ko siyang lumabas. Ganyan. Ewan ko kung paano talaga ito gamitin. Tapos, yan. Ganon. Yan. Tapos, konti lang, hindi masyadong madami, and then okay na yun. Then, damay uli ang leeg.
Parang namumula yung mukha ko, kakaganon ko. Dapat daw gentle, pero hindi ako gentle mag-massage ng face. Yun. Mm. It gives you the glowing effect, right? Mhm. Mm. Mhm. Yan. And then after nun, um, yung sunscreen na. So, una muna, nagbili din muna ako ng maliit ng sunscreen version. Kasi, wala lang. Medyo pricey kasi. Ay, tapos sabi ko baka mamaya hindi umepek na naman sa akin. So, binili ko to. Super cute niya. Pero ang mahal na nito. Tapos, bumili na rin ako ng malaki kasi it works for me. So, dahil meron pa nung maliit, so, syempre, ubusin natin ng maliit. Tapos, yan. Malagay tayo ng skincare. Ako, di ba, pag skincare sila, kaya sabi ko sa inyo, hindi ako magaling sa ganito. Pag skincare sila, nilalagay nila dito dalawa, ganyan. Tapos, i-spread na sa mukha. Ako hindi. Ilalagay ko siya sa ganito ko. Yan, ganyan. Yan, ganyan. Tapos, pagkakasyahin ko na siya sa mukha ko. Para very tipid. Yan. Tapos, ganyan lang. Wait, dot sa ganyan. Para very tipid tayo. And, ay, alam niyo, ang maganda dito sa skincare na to. Hindi siya yung, alam mo yung pag ginano mo na may white na ano. Hindi, kaya ang ganda niya. Mhm. Lang. Pusin muna natin to. Tapos yung natitira dito, nilalagay ko sa leeg. Yun. O yun o. Diba? Ang bilis mo pati siyang spread. Kaya, ano. Hindi ako gentle mag-ano ng face. Tapos yun, nalagay ko na to sa leeg ko. Like this one. Nag-tube talaga ako para ipakita sa inyo. Para madaling ipakita sa inyo. Yan. Gustong-gusto ko talaga ginaganon yung mukha ko. Medyo na, ano rin, parang tawag dito, anti-stress. Ang tawag na, stress reliever. Ganun. Pag ginaganon yung mukha ko. Kaya parang, this past few days, habang nagaganto ko ng skincare ko, parang naging stress reliever din yung nagagaganto ko sa mukha ko. Pero di ba sabi nila, wag daw masyadong hawakan yung mukha. So, syempre, yung kamay natin, madumi, kung ano nung nahawakan. Pero pag ganito, nahawakan ko talaga ng todo-todo yung mukha ko. So, yan. Okay, so tapos na tayong mag-sunscreen, mag-skincare, and everything. So, there you go. parang nalambog yung aking mukha. So, yan. Tapos, meron pala akong ginagamit na powder. Ang dami kong nalimutan na gusto ko ipakita sa inyo. Wait nga, babalik ako. Wait. Yan. So, hello again. So, here, ito yung yung facial foam na ginagamit ko. So, I don't know if you can see. Salicylic, paano ba to? Salicylic acid Daily Gentle Cleanser. So, from, I don't know how to read it. Korsk? Basta yun. Here. Okay. So, ito yung ginagamit ko. So, salicylic acid. So, kung makikita nyo naman, kung mababasa nyo, so salicylic acid can also help para sa people. So, it's a Korean product din. Oh, yeah. It's Korea. Pero ito atang sunscreen na ginamit ko. It's not Korea. I think, ano ba to? Ay, pero sa Korea din pala. Manufactured by Korea. Kasi nakalagay from Madagascar. Saan ba ang Madagascar? I don't know. So, yeah. And then, this is the powder that I'm using. Kasi, yan. This one. It's Shiseido. Yeah. Ang ganda ng product na to. I love it. It's a BB powder pressed, medicated. So, pwede siya sa mga sensitive din. And then, yung mga acne prone na katulad ko na nag-suffer. So, look, ito. Hindi ko pang inalis to. Pero nagamit ko na to ng ilang beses. Pero hindi ko inalis to. Actually, meron din akong ginagamit ko din yung Dr. Sensitive. Na ang ganda din niya. Nakakawala ng sebum. But right now, let's put this Shiseido.
Oh, sabi ko kukunin ko na yung mga nalimutan ko, tama may nalimutan pa ako. Kasi itong si Shiseido, medyo pricey siya. I bought this na nasa 200 plus? Something like that ata. Basta lilink ko na lang yung shop na binilhan ko, so kayo na lang yung tumingin if gusto nyo na makita yung, or gusto nyo ding itry to. Pero yung yung Doctor Sensitive, ano siya, yung Doctor Sensitive, medyo mura siya. So yun, let's put a powder. Ang ganda nito. Okay, di ba? Yan. Ito glowing, di ba ang glowing effect ng mga nilagay kong product. So let's put this, this powder, press powder. Yan. You can see. Ang ganda mo. Ang random ko maglagay ng powder. Hindi ko po alam kung may right na way ba kung paano maglagay ng powder. And ito, hindi ako masyadong ino-oily. Nakaka-fresh siyang tingnan kahit mukha kang may kahit ang dami mong acne. Di ba yung iba, na kahit ang linis naman, nag-wash naman, pero dahil may acne parang ang hagad-hagad, ang hagad mo na. Yun. Pero, ito, it helps me na hindi naman masyadong oily. Ganon. Yan. So, here, nawala naman siya yung glowing effect ng sunscreen. So, there. Then, I put this here. This one. Yan. Ito pala yung salamin. Nagpipilit ako dito, pero may salamin ako dili. Yan. So, tap. And there you go. We are done. So, babalik ko na lang ulit ito. Kasi gusto ko talagang binabalik ko dito. Ay, nakita ko to kay Heart Evangelista. Ito. Wala naman. So, yan. So, that's it. That's my skincare na sa tingin ko na may tumutulong sa mukha ko. Marami din naman nagsasabi. Katulad din ng kapatid ko, sabi niya, nag-work sa'yo yung product na ginagamit mo. Parang dyan ka na. Yan na yung gamitin mo. Magtiis ka na dyan. Sabi niya ganun. Kaya, yun. Kaya parang gusto ko na rin i-share sa inyo. Kasi baka mamaya, you're also suffering with acne or pimples. Kaya, yan. Para pare-pareho na tayong pumunta dun sa makalampas sa acne era natin. Tapos yun, magmaganda na ulit. Yung kasi ako talaga, medyo na-down talaga yung aking confidence. Nahihiya talaga ako na mag-take ng pictures. Like, alam mo yun, ako kasi, ngayon, parang ang motto ko is, express lang yung sarili ko. Like, for example, sa pananamit. Dati kasi hindi ako masyadong sa pagdadamit. Like, kung ano yung minsan natatawag pa ako manang. Ngayon medyo natatry ko na suotin mga gusto kong damit. Ganun. Ngayon, kahit yung gandang-ganda ako, yung ang ganda ng fit sa akin ng damit, bagay sa akin yung damit, nahihiya ako mag-take ng pictures kasi nga gawa ng mukha ko. Kaya yun, parang nalalampasan na lang or may mga event ako na gusto ko din naman na magmaganda. Pero alam mo yung pag nakita ko yung sarili ko sa salamin, ayoko na. Tapos yun, ganun. So, yun. I guess that's it. Ang haba din ng video na to. And, hindi ko alam kung may mga sense ba yung mga sinasabi ko. And, actually, nagpa-practice lang din talaga ako na magsalita sa harap ng camera. Kasi, di ba yung mga monthly vlog ko, it's about narration, ganyan. Parang gusto ko din naman na magsalita. And, right now, malapit na din ako magpunta ng Manila. Siling ko. So, syempre, hindi nyo rin alam kasi hindi ko rin alam kung kailan ko ito may edit at magpo-post. Pero, ito yung for November. Na gusto ko i-document yung mga gagawin ko. Yung mga mangyayari sa akin as a reviewee. So, habang nandun ako sa Manila. And syempre, gusto ko na magsalita din. Like the other usual vloggers. Yun. Kaya pero kinakabahan ako kasi, syempre, I don't know, baka mamaya may mali ako masabi or anything. So, that's it. Ano pa ba? Ano ba dapat ang sabihin? Di ba dapat madaldal ka? Dapat hindi ka mawawalan na sasabihin? Kasi, kasi ako, pag nanonood ako, medyo naboboringan ako sa vlog na wala ka masyadong sinasabi. Like, kunwari, ganito lang. Tapos, wala na nonsense na yung sinasabi. Medyo naboboringan ako. And ako kasi ganun lang na-feel ko pag nanonood ako. So, syempre,
ayoko ma-feel din yun nung magiging manonood ko kung sino man yung nanonood sa'kin. Hindi ko alam kung interesting ba 'to. So anyway, yeah, that's it. So ayusin ko muna 'to, basa pa talaga yung buhok ko. Ayan. Okay, so thank you for watching my monthly vlog. Ending na ba 'to? Pero siguro, ilalagay ko 'to sa last, ito yung magiging last video sa compilation ko ng November. So, thank you po for watching my vlog and supporting me. Even though I'm not a famous person na parang alam mo yung lagi mong papanoorin. Simpleng tao lang din po ako, normal na tao lang din po ako. Pero thank you for supporting me and watching my monthly vlog na I hope you also, kumbaga nakaka-reflect ka din sa buhay ko kahit it's not interesting, wala namang mga anek-anek, ay nakaka-reflect ka din sa buhay ko. Kumbaga nagkakaroon ng reflection or kumbaga may ginawa ako, maka-inspire ako kasi wala lang. Kaya talaga ako nag-vlog kasi I really want to document my life as well as to inspire other people and to influence. Tapos alam niyo, nung pinapanood ko yung mga other vlogs ko, and medyo natutuwa ako in terms na iba't ibang emosyon yung pagdadaanan ko sa mga time na yun. Though, dun sa mga narration ko, hindi ako ganun ka-stable. Kaya nga sabi ko, lalo ako nagkaroon ng mga acnes and breakouts dahil sa mga emotional or stressor things. So, nakikita ko yung sarili ko, ganito pala yung pinagdaanan ko dati. Dun ko naaalala. Though hindi ko naman syempre pinakita ko ano ba yung pinagdaanan ko. Pero sinasabi ko lang na that's what I felt that time. Medyo nagkakaroon ako ng, parang nakikita ko na, may progress kasi. Kasi, iba na yung thinking ko ngayon dun sa thinking ko that time. Kaya, tapos alam nyo, yung vlog ko, wala talaga akong script na sasabihin kung paano magiging takbo ng monthly vlog ko. Ang ginagawa ko is, I just take videos every day. Hindi every day. Pag naisipan ko lang actually. Pero pag yung, kasi minsan nalilimutan ko kasi hindi naman talaga ako vlogger. Nalilimutan ko mag-take ng video. Tapos, kunwari, di ako nag-take ng video, sayang. Napapaganon pa ako minsan. Pero yun, basta nagtitake ako ng videos and then I just compile it and then di-edit ko siya. Tapos, habang piniplay ko siya, tsaka ko siya ininanarrate na ganito nangyari nung time na yun. And then, wala lang, ang cool niya kasi nakakagawa ko ng isang sasabihin about doon na wala naman talaga akong pinag-isamin. So, parang on the spot siya, habang ini-edit ko siya, tsaka ko siya nagagawa ng sasabihin ko. So, yun. Yun lang naman. So, ayun. Nasabi ko na rin na I will document my journey as a CPA reviewee. So, sana supportahan niyo rin po ako. And yun. And sana din tayo ay sa ganitong problema natin. And yun lang. So, always choose to be happy. I know that hindi naman laging madali lahat. Pero gusto ko rin sabihin na everything happens for a reason. Na, though hindi naman sa lahat ng bagay talaga na parang pag sinabi yun, okay na. Pero yun lang, just hold yourself tighter. Kasi, alam yun, may time na sasabihin mo hindi mo na kaya. Pero alam ko malalampasan mo yun. Basta maniwala ka na sa sarili mo. That's the first thing that you should do. You should not just, kumbaga mag-seek ka sa validation ng iba. Well, maganda yun na may susuporta din sa iyo, yung iba na malalaman mong maniniwala din sa iyo. Pero the first thing that you should do, or the first thing na dapat paniwalaan mo ay yung sarili mo, na ikaw mismo naniniwala sa sarili mo. Kaya yun pala, ang dami ko na ata sinasabi, ang daldal ko. So anyway, yun na lang. That's it. So thank you again. So always choose to be happy, hold yourself tighter, and sana if ever man na dumating tayo sa punto na hindi natin uli alam yung gagawin, is wag pa rin tayo sumuko at magpatuloy pa rin. So yun lang. Thank you. Goodbye. See you again next time. Love lots, Donna.